Hi guys! Welcome back to my channel Pinas Reaction. Grabe, no? Ang dami na namang problema na naman na dagdag na naman ngayon. Ano daw? Regarding na naman sa PhilHealth to mga idolo. Grabe. Hindi binigyan ng ng budget for 2025 ang PhilHealth. Are you kidding me? Dahil daw may reserve na 500 billion yata, if I'm not mistaken, 600 billion. Eh ano naman? Kung may reserve nga yan eh. Bakit yun ang pinupunterian nyo? E paano pag nagkaroon na naman ng pandemic yan o anong na namang klaseng sakit na like COVID o anything? O may kinakailangan ng bansa, may health emergency tayo. Eh di pag naubos yung reserve na yun, tsaka pa lang tayo gagawa ng budget, eh kailan lalabas yun? Tapos, ngayon pa nga lang, pahirapan na maglabas ng budget for PhilHealth, binawasan pa. Diba? What the hell? What's going on? Ano ba nangyayari ngayon dito sa ating bansa? Grabe naman yan. Diba? Kontribusyon natin yan. At kung yung mga ibang kababayan natin na hindi nagbabayad dyan, sila rin ang pwedeng nakikinabang din sila dyan dahil nalilibre sila sa tulong nating lahat. Diba? Sa tulong din ng gobyerno kung lalagyan nyo ng budget. Tapos ngayon, walang budget at gagalawin yung reserve. Are you kidding me? Hindi ko talaga maintindihan itong mga nakaupo ngayon. Kung ano ba sila eh. Pro ba sila sa bayan o pro sila sa kanilang mga sarili lamang? Ano ba? Kapakanan natin ang iniisip nila o kapakanan lang nila? Talagang ewan ko pa. Hindi yata importante sa mga nakaupo ngayon yung health ng mga mamamayan nila eh. Di ba? Kasi yun na nga lang inaasahan din natin eh. Minsan nga, hindi naman full na nababayaran yung mga expenses natin sa ospital eh. Binabawasan na. Tapos ngayon, wala na talaga tayong maaasahan. Di ba? Hindi ko talaga maintindihan eh. Ayoko magbanggit ng politiko eh. Dati, okay naman tong politikong to. Ngayon, di ko maintindihan kung what the? Sadya sa Senado, di ko maintindihan talaga kung anong nasa utak ang meron sila ngayon. Ay, nako. Di mo talaga alam eh kung anong nangyayari ngayon sa bansa natin. Bakit ganito eh. Hindi mo ramdam yung kung pro sila sa mga mamamayan o hindi eh. Di ba? Di mo maramdaman talaga na parang may concern sila sa atin. Diba? Kasi yun na nga lang yun na nga lang ibibigay sa atin eh. Yun na nga lang din ang inaasahan din natin, yung PhilHealth. O na isama na natin yung Malasakit Center. Diba? Hindi porket sa dating administrasyon yun, tatanggalan nyo na rin ng budget. At parang baka buwagin pa yan eh. Are you kidding me? Diba? Parang laging ganito na lang yung nangyayari sa ating bansa. Pag bagong administrasyon, kahit na maganda yung kahit na maganda ang hangarin ng dating administrasyon at ng taong bayan ang nakikinabang dito. Pero sa kanila, gusto nilang baguhin para sa kanila naman. Para silang ang ating palakpakan at pasalamatan. Gagawa sila ng bago, tatanggalin yung luma. Are you kidding me? Ang daming nakinabang din sa Malasakit Center dahil dati akong nagtatrabaho, hindi naman sa ospital pero konektado sa mga hospital ang trabaho ko dati. Kaya alam ko yung malasakit na yan. At
maraming natutulungan talaga yan. May PhilHealth pa, tapos may malasakit pa. Sa mga government hospital lalo na. Kasi doon yung mga kababayan natin tumatakbo talaga na walang kakayahan na makabayad sa kanilang kalusugan. Kaya yun ang tinatakbuhan din nila. Tapos, zero budget o tatanggalin? May planong tanggalin? Sakit sa bangs eh. Hindi pa nga tayo nagsisimulang panoorin itong video na ito. Nag-iinit na tayo Diba? Kasi nakakapang-init naman talaga eh. Grabe naman, PhilHealth na nga lang, di ba? PhilHealth. Tsaka yung mga membro ng PhilHealth, ano ba? Hindi. I mean, yung mga namumuno sa PhilHealth, mga membro ng PhilHealth. Mga namumuno sa PhilHealth, ano ba? Magsalita naman kayo dyan. Hindi yung sunod-sunuran na lang kayo. Di ba? Alam mo, sarap talagang hindi na magbayad sa PhilHealth. Yung yung ipunin mo na lang yung pambayad mo doon. At least yung makikinabang ka pa. Di ba? Pag nagkasakit ka, may mga dudukot ka. Kasi tinabi mo na lang yung mga contribution mo dyan. Dahil wala namang... Kaya mo naman, no? Di ba? Kung ganyan-ganyan na lang tayo ng ating gobyerno ngayon, na parang walang pakialam eh. Walang malasakit sa atin eh. Na pati yung pangangailangan natin eh, gustong tanggalin. Gustong ipitin. Gusto daw turuan ng leksyon. Are you kidding me? Mas maganda nga may reserve eh. Katulad ng reserve gold natin, binenta. Are you kidding me? Pag nagkaroon tayong economic crisis, wala na tayong mga dudukot. Lugmok na tayo. Dahil lahat na pinagbebenta na lahat. Lahat na pinagtatanggal na lahat. Lahat na hindi nilalagyan ng budget para sa atin. Sa mga mamamayang Pilipino. Gising Pinas! Gising! Salitaan na kayo dahil hindi maganda to. Hindi maganda. Grabe. Dahil ako marami rin ako mga binoto ngayon na nakaupo ngayon. Pero hindi ko alam kung nagsisisi ba ako o hindi. Kala ko may continuation na lang eh. Dadagdagan. Continuation at dadagdagan. Hindi tutuloy. Tatanggalin pa. Ano yun? Ang sarap magsalita ng masama dito. Hindi lang pwede. Diba? Tara, panoorin muna natin to saka mag-react tayo ng mag-react pa. Sabi ng liderato ng Senado, itong si Senator Grace po at itong si Chis Escudero na Senate President, ang dahilan daw kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth ay para parusahan ng PhilHealth dahil hindi ito ginagasta yung pondo nila. Alam niyo, diba? Anong klaseng pag-uutak yan? Itong dalawang senador na to, ayoko ang pagdating yung pangalan. Siya na nagbanggit. Gusto ko yan eh. Okay din naman yung mga yan eh. Nakikita ko namang may ginagawa sa bayan kahit paano. Pero ngayon, anong nangyayari sa inyo? Anong nangyayari sa inyo? Bakit kanya na kayo mag-isip ngayon? Sus, po, isang kasinungalingan yan eh. Kasi kung gusto nilang parusahan ng PhilHealth, dahil ito ay hindi... Dapat, tutusan nyo na lang ang PhilHealth na kasusin yun. Na may budget pa rin. Kasusin pa rin yung siguro mga ilang billion man lang doon para sa mga tao. Dagdag pa yung budget na ilalagay nyo sa kanila. Diba? Tinanggalan na ng 89 billion nakaraan ngayon. Walang budget. Ngayong 2024, tinanggalan ng 89 billion. Ngayon, zero budget na, zero allocation na for PhilHealth for 2025. Anong gusto nyo? Lahat kami mag-ano? Gano'n na lang kami? What? Gusto turuan ng leksyon? Kasi kayo may mga pambayad kayo eh. Kaya ganyan kayong mga isip eh. Grabe. Epektibo. Ang unang-una mong gagawin ay i-fire
ang mga opisyales ng PhilHealth. Unang-una na si Ledesma. Pero hindi nila yan ginagawa. Instead, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Ano ang consequence niyan? Yun nga dapat utusan niyo yung mga nakaupo dyan na gamitin para sa taong bayan maski man kalahati man yan. Hindi pwedeng ubusin yan. Reserve yan eh. Hindi pwedeng ubusin yan. Ngayon pangalan nga yun nga tinatanggalan nyo na ng budget binabawasan nyo ng budget tapos gusto nyo ubusin yun. Gusto nyo gamitin nyo ng gamitin. Are you kidding me? Consequence yan, malinaw na malinaw ang magdurusa ay yung mga mamamayang Pilipino dahil ang ibig sabihin yan, hindi mapapalawak ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Hindi mapapaliit yung gastusin natin pangkalusugan. Hindi tayo magkakaroon ng outpatient benefit. Ang isa pang panggagago dito, hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart subsidy niya para sa PhilHealth, pero yung mga manggagawang Pilipino patuloy pa ring nagbabayad. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ang tutus. Tapos tinasan pa yung contribution natin, di ba? Di ba tinasan pa natin nakaraan nata yun? If I'm not mistaken. Parang tinasan. Tapos ganito gagawin lang. Sus, Ginoo po. Sa implementasyon ng National Health Insurance Program natin. Kung yung gobyerno ayaw magbayad ng premium niya, dapat ata tayo mga manggagawa, itigil na rin natin yung binabayaran nating premium sa PhilHealth. Kung yung gobyerno ayaw kumilos, bakit tayo ang magtutustos ng obligasyong magkaroon ng National Health Insurance Program? Sabi ng liderato ng Senado, itong si Senator Grace po at itong si Chis Escudero na Senate President, ang dahilan daw kung bakit naulit na pala. Di ba? Tapos ano yung binalik nila? Yung akap. Patatawa ka na talaga Yung akap yung binalik nila. Sa una, kunyari, sa Senado, ayaw nila, tinanggal. Tapos yung nagkaroon na ng BICAM, pinag-usapan ng Senado at ng Congress. Tinanggap nila. Inano pa rin, pinasa. Kasi meron ng 5 billion ang Senado. Bali 26 billion ata ang total na, if I'm not mistaken. Tapos 21 billion sa Congress. Di pa kayo nahihiya niyan, mga taga-Senado? Parang sinuhulan pa kayo di ba? O sige, bigyan namin kayo ng 5 billion dyan para iyakin nyo lang. Ituloy lang natin tong akap na to. Ano mga isa sa mga ayuta na yan? Yun nga, dapat ilaan nyo na lang sa health ng mga tao yan. Mas malaking tulong yan. Sa isang taon naman yan, di ba? Maraming mga Pilipino ang mapapagaling yan na walang bayad silang gagawin. Yung mga kababayan natin, yung mga sakit yung mga iba karamihan na hindi kaya magpagamot at natutuluyan na lang mag-expire dahil nga wala silang paggamot. Dapat doon na lang ilaan yung mga yun, hindi yung ayuda. Sabihin na for 5,000 going here, 3,000 going here, bibigay na sa mga recipient 2,000 na lang. Nasaan yung 3,000? Ganun kasi nangyayari. Hindi naman kami mga bulag. My goodness. Diba? Saka eleksyon, ano yan? Parang vote buying na rin yan Tinataon nyo talaga sa eleksyon para yung sasabihin nyo, mga pagmumukha nyo, kayo nagbibigay ng pera para pasalamatan kayo, para botohin kayo. Are you kidding me? Pera din ng taong bayan yung binibigay nyo, tapos sabihin nyo sa inyo, dahil sa proyektong ito, sa programang ito, nagkaroon kayo ng 5,000, ganyan, etc. Magkano man yan. Guys, tanggapin nyo pa rin yung pera na yan. Pero wag nyong iboto yung mga yan. Kilala nyo na yung mga yan Pera natin yan, tanggapin nyo yan. Pero
Huwag niyong iboto yung mga yan dahil doon lang makikilala mo na yung mga taong yan. Diba? Doon pa lang makikilala mo. Nalagyan nila ng mga pangalan yung mga yon. From ganito, congressman, etc. etc. From ganitong party list, ganyan. Para what? Para kayo masabi na kayo nagbigay niyan. Buti pa talaga yung mga ibang yung may talaga. May good governance talaga. May political will. Yung walang pangalan. Lagay mo lang, Office of the President, Office of the Vice President, Office of the House of Representative, o sa Senado, ganyan. Pero nalagyan mo ng pangalan mo. Are you kidding me? Hindi mo pera yan. Hello. Kakagigil talaga, man. Gigil ako eh. Eh, mga ibang tao nagtatanggol sa mga ngayon, ha. Tatanggol pa sa gobyerno ngayon. Ewan ko na lang. Salita rin kayo mga idolo kasi wala namang problemang ipagtanggol ang government natin kung tama ang ginagawa. Diba? Kung tama naman ginagawa, pupurihin ko pa yan eh. Diba? Magsasalita pa ako ng mga matatamis na salita dito, mga mabubulaklak na salita. Diba? I-endorse ko pa yan. Pero di ako bulag, mga idolo eh. Nakikita mo yung ginagawa eh. Sa na lang, sa palagi na lang nangyayari sa ating bansa. Diba? Di ba tayo natututo mga madlang people? Natuto na tayo. Naku po. Oo nga, naabunan tayo pero saglit lang yan. Sila nakikinabang yan. Oo, sa una masaya tayo na naambunan tayo pero sa ating pera yun, bakit tayo matutuwa? Pera natin yan na binabalik lang nila, bakit tayo matutuwa sa kanila? Dapat yung yung taxes natin mga taxes natin ginagawa man ng infrastructure, mga ganyan, yung pang long term, kumbaga, na tayong lahat makikinabang the future. At tayong lahat aangat. Hindi lang sila yung aangat, yung mga nakaupo dyan. Sila lang yung nakaangat eh. Pero nakaupo sila. Di ba? Subukan nyo naman tumayo para makita nyo yung kalagayan ng ating bansa, kalagayan ng ating mga kababayan. Parang kanta ni Glock 9 eh, di ba? Dapat yun yung parinig sa kanila eh. Parang, ngayon ko kung matatauhan ba o hindi, umubulag-bulagan na. Ewan ko ba? So yun guys, marami pa tayong i-re-react, kaya hindi ko muna uubusin itong hindi ko muna hahabaan to. Marami pa tayong i-re-react kasi, diba? Kaya gandito na lang muna tayo mga idolo, kaya isip-isip tayo mga madlang people na nangyayari ngayon ibang klase tandaan nyo yung mga taong yan diba? Tandaan nyo talaga yung mga yan, hindi na sila makakaulit, promise. So dito na po tayo nagtatapos. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel, hit niyo po yung notification bell at yung like button mga idolo. Pati po sa aking Facebook page na Pinas Reaction at TikTok din po. Huwag niyo rin pong kalimutan na ako'y i-follow po doon. Ito po mga idolo. So isip-isip po tayo ulit lahat. Ingat po tayo lagi and God bless. Bye bye.